Kapayapaan po sa inyo mga giliw po naming taga-subaybay at isang mapagpalang araw po ang pinagkakalob sa atin ng Panginoon upang atin pong minsan pa ay talakayin po ang isang paksang aralin na sa atin po ay ituturo sa araw na ito sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. At sa pagtalakay po natin sa paksang ito, mga giliw po na taga-subaybay, ay atin pong makakasama ang ating pong kapatid na Benhanan. Kapayapaan po, kapatid na Benhanan. Kapayapaan din po, kapatid na JL. At sa inyo po na aming mga giliw na taga-subaybay, kapayapaan po ang sa inyong lahat. Napakahalaga po ng pagtalakay natin sa araw na ito dahil kung ang pag-uusapan po natin ay ang paglilingkod, ay hindi po natin maiaalis ang pakikinig po natin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. At tungkol po dito, maaari din pong maging magkaiba ang pagtanggap. Ang iba ay maaaring tanggapin po ito ng may buong kasiyahan. Pero hindi rin po natin maaalis na may ilan na maaaring tumanggi. At ang madalas po na dahilan ay sa hindi po pagkaalam ng layunin o dahilan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ito po, ang nais po namin na ibahagi sa inyo na maunawaan po natin ang layunin ng pangangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. At tungkol po dito, kapatid na Benhanan, kanino po bang utos ang pangangaral ng Ebanghelyo? Ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay isang utos na mula sa ating Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay nakatakda ng umakyat sa langit. Ito ang huling bilin niya sa kanyang mga alagad sa pamamagitan ng 12 apostol. Kaya kung atin pong uugatin kanino nagmula ang utos na ipangaral ang Ebanghelyo, ito ay nagmula sa ating Panginoong Kristo Jesus mismo. At ito po, kapatid na JL, ay mababasa po natin sa Marcos 16:15. Pakibasa po. Ito po at aking pong babasahin. Sa Marcos 16:15, at sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yun po mga giliw naming mga taga-subaybay, pinatutunayan po ng talatang ito na ang pangangaral ng Ebanghelyo ay kautusang mula sa ating Panginoong Kristo Jesus, kapatid na JL, sapagkat ito ang kanyang huling bilin bago siya umakyat sa langit. Ipangaral sa buong sanglibutan ang Ebanghelyo. Subalit hindi po natatapos lamang sa kanyang mga alagad ang kautosang ito, sapagkat ito po ay tumatagos hanggang sa kapanahunan po natin. E paano po ba natitiyak natin na ang kautosang ito ay utos din para sa ating kapanahunan? Kung atin pong babalikan ang mga tala sa banal na kasulatan, ang mga apostol ay tinawag niya sa kanyang iglesia. At ang iglesyang ito ay pag-aari ng Diyos. Sa makatwid, sa panahon po natin, gaya po ng matagal na po naming ipinangangaral, ang kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay ang iglesyang sinasampalatayanan namin na siyang itinayo ng Panginoon sa mga huling araw na ito. Kaya yung utos mula sa 12 apostol ay tumatagos po hanggang sa ating kapanahunan, kapatid na JL. Opo, ibig po sabihin pala mga giliw po namin taga-subaybay, ay napakahalaga po pala ng pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil hindi lamang natin ito basta ginagawa, kundi ito po'y pagtupad natin
sa isang napakahalagang utos ng ating Panginoon. Katunayan, siya po mismo ang nagbili nito sa mga apostol at hindi po natin maitatanggi ang ating mga sarili katulad po ng mga apostol na sumampalataya sa Panginoon. Tayo man sa panahon natin ngayon ay binibilinan din ng Panginoon na ipangaral ang Ebanghelyo. At ito pong bagay na ito ang siyang ginagampanan din naman ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Opo. Kanina po, kapatid na Binhanan, nabanggit po sa pagpapaliwanag na napakahalaga po ng pagbibili ng Panginoon. Ang gusto niya ay hindi lang po maaralan ang ilang mga tao, kundi ayon po sa bilin ay pangaralan ang lahat ng kinapal. Gaano po ba kahalaga itong pangangaral? Bakit gayon na lamang po ang kagustuhan ng Panginoon na ang lahat ng tao po'y tumanggap ng pag-aaral na ito? Ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay sadyang napakahalaga. Ito po ay para sa kapakanan ng sangkatauhan. Kung bakit? Sapagkat ang pangangaral ng Ebanghelyo at ang pagsampalataya o paniniwala sa bagay na ito ay magbibigay karapatan sa isang tao upang tumanggap ng Santo Bautismo na siyang daan upang ang tao po ay maligtas. At yan po ay mababasa natin sa Marcos 16:16. Pakibasa po, kapatid na JL. Ito po. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Yan po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, na sadyang kung tatanungin ang karamihan kung ibig ba nila ng tinatawag na kaligtasan, ang sagot ng marami ay opo. Pero hindi lubos na nauunawaan ng marami, kapatid na JL, na mayroon palang paraang inihanda ang Diyos. Kaya kung atin pong babalikan yung unang talata na inyong binasa, na pagkapangaral sa tao ng Ebanghelyo ng Panginoon, at sa pangalawang talata na inyong binasa, pagkatapos siyang maaralan, kung ito ay kanyang sampalatayanan, tanggapin niya ang bautismo, sapagkat ang bautismo ay daan para sa ikaliligtas ng kaluluwa, nang dito ay sumasampalataya sa Ebanghelyong ipinangaral sa kanya. Opo, kaya hindi po pala sapat, kapatid na Binhanan, na ang tao ay manghawakan lamang sa pananampalataya niya dahil meron pong proseso po na itinuturo ang banal na kasulatan. Tama po yun, kapatid na JL. Opo, at yun po, mga giliw po naming taga-subaybay, marami po sa atin ang naghahangad ng kaligtasan. At tungkol sa kaligtasan ay kailangan po nating sundin kung ano po ang kalooban ng ating Panginoon. At ang unang hakbang na sinasabi po sa atin ng banal na kasulatan ay kailangan po nating makapakinig ng pag-aaral o pangangaral ng Ebanghelyo. Dahil buhat po doon, tayo po ay magkakaroon ng pananampalataya. At dahil sa ating pananampalataya, magkakaroon po tayo ng karapatan sa bautismo at tatanggapin po natin ang kaligtasan ng ating pong Panginoon. Kaya tungkol po dito, kapatid na Binhanan, ano po naman ang isang bagay na mahigpit pong binabantayan ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pagtataguyod po natin ng pangangaral ng Ebanghelyo? Meron pong itinakda ang banal na kasulatan na tamang paraan kung paano ba dapat ipahayag o ipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Sapagkat ito ang paraan na katanggap-tanggap sa Panginoon na siyang binabantayan noon pa man o pamantayan ng mga apostol sa ginagawa nilang pangangaral ng Ebanghelyo. Katulad po sa panahon natin ngayon at sa panahon ng mga apostol, ang pangangaral ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos ay ginagawa sa udyok po ng pag-ibig. At hindi po dating dapat ginagawa ang pangangaral sa tinatawag na pagtatalo o kapanaghilian. Kung bakit, ang dahilan ay mababasa po natin sa Filipos 1:15 kasama po ang 16. Pakibasa po, kapatid na JL. Narito po at aking pong babasahin. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo, at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Ito po ang pamantayan na binabantayan po ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa tinatawag na pangangaral ng Ebanghelyo. Katulad po ng mga unang lingkod ng Panginoon sa pangunguna po ng mga apostol,
maliwanag na sinasabi ni Apostol Pablo na nang ipangaral nila ang ating Panginoong Kristo Jesus sa sangkatauhan, kapatid na JL, hindi sa paraan ng kapanaghilian o sa pakikipagtalo, kundi sa mabuting kalooban. Alam niyo po, pagka po ang pinag-uusapan ay mga aral ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikipagtalo, ang unang-unang na itatanghal dito ay ang karunungan ng tao, kapatid na JL. No, nawawala yung kaluwalhatian ng Panginoon na marapat na iukol ng isang mangangaral sa Kanya. Sapagkat sa pangangaral ng Ebanghelyo na ginagawa ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos, ang itinatanghal natin dito ay ang kagandahang loob ng Panginoon, ang karunungan ng Panginoon, at ang Kanyang kabutihan, hindi po ng sino mang tao na mangangaral. Kaya sa atin po, iniiwasan natin ang pakikipagtalo o pakikipagtunggali sa mga kaibayo natin sa pananampalataya. Bagaman dumating tayo sa isang pagkakataon na humarap tayo sa pakikipag-aralan ng mga salita ng Panginoon sa isang tiyak na paksa, pero hindi po nangangahulugan na yon ang kasanayan sa kabanal-banalang Iglesia. Kaya masasabi po natin, kapatid na JL, na nangangaral ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, tulad po ni Apostol Pablo, sa udyok po ng pag-ibig o mabuting kalooban, hindi po sa pakikipagtalo o kapanaghilian. Opo. Kaya ito po rin, mga giliw po naming taga-subaybay, ang inyong pong maaasahan sa panahon po na kami po ay patuloy po ninyong pinauunlakan sa inyong pong mga tahanan, maaaring sa pamamagitan po ng ganito pong mga palatuntunan o kahit po sa pagpunta ng aming pong mga mangangaral sa inyong mga tahanan, na ang mahigpit po na binabantayan ng kabanal-banal na Iglesia sa pangangaral ng Ebanghelyo ay maitanghal ito o maituro ito sa pamamagitan po ng pag-ibig. Bakit gayon na lamang, kapatid na benhanan natin, iniingatan ng bagay na ito? Kaninong pag-ibig po ba ang nais nating maitanghal sa ating pong pangangaral ng Ebanghelyo? Alam niyo po, yung salitang pag-ibig ay may mahalagang papel sa isang mangangaral. Sapagkat kung wala ang pag-ibig, masasabi natin na walang saysay ang ating ginagawa. Pero tiyakin natin, kanino bang pag-ibig ang dapat nasa loob o kalooban ng isang mangangaral? At masasabi ko po na ang pag-ibig ng Panginoong Kristo Jesus ang dapat na taglay-taglay ng isang mangangaral. Kung bakit, ito po ay bababasa natin sa 2 Korinto 5:14. Pakibasa po, kapatid na JL. Ito po. Sa 2 Korinto 5:14, ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin, sapagkat ipinagsisiya namin ang ganito, na kung ang isa ay namatay dahil sa lahat, kung gayon lahat ay nangamatay. Ayun po, mga giliw naming mga taga-subaybay, mahalagang madama natin sa ating kalooban, kapatid na JL. Anong pag-ibig ba ang taglay natin samantalang tayo po ay nangangaral? Kung bakit napakahalaga nito? Sapagkat kung ang pag-ibig lamang ng tao ang panghahawakan niya sa kanyang sarili o ito ang kanyang sasandalan, tiyak po na ito ay mayroong limitasyon. Na kumbaga kapag ka po ang isang mangangaral ay dumaan na sa mga kabiguan ng buhay, dumaan sa maraming pagsubok, tatalunin ito ng pag-ibig na sumasa kanya. Pero maliwanag po ang sabi ng Biblia, kung ang pag-ibig ng Panginoong Kristo Jesus ang sumasa mangangaral, ito'y magsisilbing isang kapangyarihan na pipilit sa kanya upang gawin niya ang dakilang kautusan ng Panginoon na ipangaral po ang Ebanghelyo. Isang kapangyarihang nasa puso ng isang mangangaral. Ito ang dapat maintindihan natin sa panahon na tayo po ay gumaganap ng pangangaral ng Ebanghelyo, kapatid na JL. Opo, at alam niyo po, mga giliw po namin, taga-subaybay, ang pangangaral po ng Ebanghelyo ay isang paraan na ginawa ng Panginoong Kristo Jesus para po ipadama niya sa lahat ng mga tao ang kanyang pagmamahal. Maaari po ba nating sabihin, kapatid na benhanan, na ang pangangaral ng kabanal-banal ng Iglesia ngayon ay paraan para maipakilala natin sa mga tao ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo Jesus? Opo, tamang-tama po yung kapatid na JL, sapagkat walang ibang dahilan
na ipangangaral natin ang Ebanghelyo na hindi natin ipinakikilala ang pag-ibig ng Panginoon. Alam niyo po pwedeng masabi natin at nagiging palasak sa ating mga pakinig na yung pag-ibig ng Panginoon. Pero paano nga bang nahahayag? Katulad sa atin, kapatid na JL, paano bang nahayag ang pag-ibig ng ating Panginoong Kristo Jesus upang pumilit sa atin at magsilbing kapangyarihan ito upang tugunan ang banal na kautusan ng Panginoon? Makikita po natin ang pag-ibig at madadama natin sapagkat sumasagana ang kagandahang loob ng Panginoon sa atin. Yung kanyang kabutihan na kumbagay wala naman tayong kabuluhan sa mundong ito pero pinangakuan niya tayo ng buhay na walang hanggan. At ang kapayapaan na totoong hindi lamang natin mararanasan dito sa kabila ng kabalisahan na nararanasan ng maraming tao, ang mga lingkod ng Panginoon ay lubos na nasa kapayapaan na namumuhay dito sa ibabaw ng lupa, kapatid na JL. Opo. Kaya maliwanag po ito, mga giliw po natin taga-subaybay, batay po sa ating mga napakikinggan sa ating pong pagtalakay, na ito po mismo ang inspirasyon o motibasyon ng pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi lamang po basta madagdagan ng kaalaman natin tungkol sa Biblia. Hindi lang basta makakabisa tayo ng maraming mga talata. Ang talagang kahalagahan po nito sa buhay natin ay upang mas makilala natin ang ating tagapagligtas ng Panginoong Kristo Jesus at makilala natin ang kadakilaan ng kanyang pagmamahal sa atin. Kaya ito po mismo ang binabantayan ng Kabanal-Banala Iglesia na gawin sa udyok ng pagmamahal. Kaya ito po ang mahigpit na binabantayan ng Kabanal-Banala Iglesia sa aming pong pangangaral. Kaya muli po, kapatid na Benhanan, kung hindi po natin ito gagawin sa pag-ibig, ano po ba ang maaari nating kahulugan? Alam niyo po, mga giliw naming mga taga-subaybay, kapag ka po ang pangangaral ng Ebanghelyo hindi po ginawa ayon sa pag-ibig ng ating Panginoong Kristo Jesus na iniibig niya sa atin, ito po'y mawawala ng kabuluhan. At yan po ay pinatutunayan ng mga talata sa unang Korinto 13:1 hanggang 3. Pakibasa po. Sa unang Korinto 13:1 hanggang 3, kung ako'y magsalita ng mga wika, ng mga tao at ng mga anghel, datapwat wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob na panguhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya na anupat mapalipat ko ang mga bundok, datapwat wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay kong aking katawan upang sunugin, datapwat wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ito po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ang pamantayan kung bakit kinakailangan ang isang mangangaral gaya po sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia ay ginagawa ang pangangaral na ito sa diwa ng pag-ibig o sa udyok ng pag-ibig, kapatid na JL, sapagkat alinsunod po sa mga talatang nabanggit, anuman ang gawin ng isang tao na may kaugnayan sa tinatawag na paglilingkod sa Diyos, kung ito'y gawin niya na wala ang pag-ibig, ang lahat ng ito'y nababaliwala, nauuwi sa wala. Walang pakikinabangin ang tao kahit sumunod siya sa lahat ng kautusan ng Panginoon, pero sumusunod na wala ang pag-ibig, wala itong kabuluhan. Kaya kanina sabi natin, utos ito ng Panginoon. Pero dapat bang mangyari na, bakit mo? Halimbawa, tatanungin tayo, bakit nyo po ba ginagawa ang pangangaral? Sasabihin lang ba na, utos kasi ng Panginoon? Hindi po ganun kasimple yun, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Ngayon ay sinasabi namin, nagbubukas kami ng kalooban sa inyo na aming mga taga-subaybay, hayaan po ninyo na madama at maipadama namin sa inyo ang wagas na pag-ibig ng mga mangangaral sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia, sapagkat maliwanag po sa amin na kung gawin namin ito na wala ang tinatawag na pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan, kapatid na JN. Kaya mga giliw po namin taga-subaybay, ito po ang maliwanag na dahil namin pong mga paglapit sa inyo, ito po ay walang iba kundi ang tapat na pag-ibig na itinuro sa amin ng Panginoong Kristo Jesus at ang paraan upang maipadama namin sa inyo
ang pag-ibig na ito ay kayo po ay aming makasama sa mga pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi man po namin kayo nakikita pa sa mga pagkakataon na ito. Alam ng Diyos ang kalooban namin. Ito pong pangangaral ng kabanal-banal na iglesia ay ginagawa dahil sa pag-ibig na itinuro sa amin ng Panginoong Kristo Jesus. At ang dalangin namin ay sana po ay mapatunayan namin sa inyo ang bagay na ito. Kapatid na Benhanan, ano po bang isang paraan para mapatunayan po natin sa ating pong mga giliw na taga-subaybay ang ating pong tapat na pag-ibig sa kanila? Alam niyo po, kahit sa anumang relasyon, mapatutunayan lamang ang pag-ibig sa panahon ng kagipitan at ng mga suliranin. Kasi kapag ka po wala ang pag-ibig, tiyak na susuko ang isang tao. Ngayon, sa atin po bilang mga mangangaral, at paano po namin mapatutunayan sa awat tulong ng Panginoon ang aming pangangaral na may pag-ibig sa inyo? Isa lamang po ang aming sagot at dito'y nagkakaisa po ang lahat ng mangangaral ng kabanal-banal ng Iglesia. Handa po kaming ibahagi ang pangangaral na ito sa lahat ng tao ng buong pag-ibig. Kahit pa po tayo ay sumapit sa tinatawag na kagipitan. O kung meron mang tao na mapuot sa atin o magalit sa atin. At yan po, kapatid na JL, ay mababasa natin sa San Mateo 5:44-46. Pakibasa po. Ito po, sa Mateo 5:44 hanggang 46, ganito po ang nakasulat. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo'y iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Ayun po mga giliw naming mga taga-subaybay, gaya nga ng nabanggit kanina ni kapatid na JL, hindi ang lahat ay malulugod sa ginagawang pangangaral ng kabanal-banalang iglesia. Pero isang bagay po ang aming pong pinangahawakan at kailanman hindi po mapipigilan ang mga mangangaral ng kabanal-banalang iglesia sa anumang mga kahadlangan na naririto sa ibabaw ng lupa. Sapagkat dahil sa pag-ibig na aming taglay, handa po namin itong ipangaral sa lahat ng tao. Wala po kaming pinipili, hindi po kami magtatangi. At dapat po, mga minamahal naming mga taga-subaybay, ay makita natin ang mga unang naging karanasan din naman ng mga apostol. Sapagkat nang ibilin at iutos ito sa mga unang alagad ng Panginoon sa makatuwid ay sa mga apostol, masikap nilang ipinangaral ang Ebanghelyo. Pero sa kabila ng pagsisikap na ito, mayroong mga humahadlang, mayroong pumipigil sa kanila. Sukdulang ipagbawal sa mga apostol ang pangangaral ng Ebanghelyo hanggang sa ang ilay humantong pa sa tinatawag na pagkabilanggo at kamatayan. Pero dahil ang mga apostol sa kanilang kapanahunan at ang mga mangangaral sa panahon po natin ngayon ay taglay ang pag-ibig, buong katapangan na itinataguyod po ang pangangaral ng Ebanghelyo. Sabi nga ni Apostol Santiago, ang pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kaya napakamahalagang papel ang ginagampanan ng pag-ibig ni Kristo na nasa puso ng isang mangangaral. Kapatid na JL. Opo. At maliwanag po ang layunin ng pangangaral at ito po ay upang maipadama sa atin ang pagmamahal ng ating Panginoon. At kung po ang aming pag-asa, mga giliw po naming taga-subaybay, na inyo pong paunlakan ang aming pong munting kahilingan na ito, na inyo pong tanggapin at pagkukulan ng panahon ang pangangaral po na ginagawa ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At kung inyo naman pong paunlakan ang munting paanyayang ito, kapatid na Benhanan, kaninong panawagan po ba ang kanilang talagang pinakikinggan? Ito po ay masasabi nating nakatutugon sila sa panawagan ng ating Panginoong Kristo Jesus, na sila po ay makipag-aralan sa Kanya. At yan po ay mababasa natin sa Mateo 11:29 hanggang 30. Pakibasa po. Po, sa Mateo 11:29 hanggang 30. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo
at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa, sapagkat malambot ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Ayan po, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kumpleto po ang Biblia. Maraming tao ang nagsisihanap ng kapayapaan at ang tao ay totoong nagnanais makamit ang kaligtasan ng kaluluwa, kapatid na JL. Subalit, nakalulungkot lang isipin na sa halip na unawain natin at alamin ang kalooban ng Panginoon, ang ila'y bumabaling sa ibang mga bagay. Halimbawa, kapag ang tao'y nakakaranas na ng kabalisahan, bumabaling sila sa tinatawag na masasamang bisyo sa pag-aakalang yun ang lunas sa kanilang mga kalungkutan, sa kanilang kabagabagan. Subalit narito ang panawagan ng ating Panginoon. Damahin natin sa ating kalooban, mga giliw naming mga taga-subaybay. Nagbibigay ito ng isang matibay at buhay na pag-asa sa sangkatauhan kung ang tao'y nalulugmok sa kalungkutan, sa kapighatian, sa maraming pagsubok. Narito ang panawagan ng Diyos, makipag-aralan tayo sa Kanya. Ang Diyos ay maamo, mapagpakumbabang puso, mauunawaan niya at naiintindihan niya ang kasalukuyang kalagayan natin, mga giliw naming mga taga-subaybay, na dahil dito sa ating pakikipag-aralan ng Kanyang mga banal na salita, sabi ng Biblia, makasusumpong tayo ng kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Hindi ito pansamantala na kapayapaan, kapatid na JL, sapagkat ang dulot nito ng pakikipag-aralan ng Ebanghelyo, ng salita ng Panginoon, ay hindi lamang dito pakikinabangan, kundi hanggang doon sa kabilang buhay, kapatid na JL. Opo, kaya napakabuti ng Panginoon sa atin dahil itinuturo sa atin ang mga bagay na ito. Di ba, mga giliw naming mga taga-subaybay, dahil pinapakita ng Panginoon kung ano talaga ang kailangan nating gawin sa ating pong mga buhay upang maramdaman natin yung tinatawag nga pong kakumpletuhan ng ating buhay. Sapagkat sa maraming pagkakataon o sa mahabang panahon ay sinubukan na natin na mabuhay tayo batay po sa ating sariling kalooban. Ngayon naman ay tapat ang pagtawag ng ating Panginoon. Tayo po ay Kanyang inaanyayahan at tayo po ay Kanyang tinatawagan na tayo po naman ay mabuhay na siya ang nasusunod upang maramdaman talaga natin at maranasan natin ang totoong kaginhawahan sa ating pong mga kalooban. At ang paraan, sabi nga po ng kapatid na Benhanan, ay tayo po ay mabuhay batay po sa Ebanghelyo na sa atin po ay tinuturo. Kaya kapatid na Benhanan, may maitutumbas po ba tayo sa kahalagahang dulot ng Ebanghelyo o ng salita ng ating kataas-taasang Diyos na lagi pong mapapakinggan ng ating mga giliw na taga-subaybay sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan? Tungkol po sa katanungan na yan, kapatid na JL, mga giliw naming mga taga-subaybay, hindi po sayang ang paglalaan ninyo ng panahon at oras sa pagsubaybay ng programang ito, sapagkat ang pakinabang nito ay hindi po masusukat ng anumang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Masasabi nating wala pong maitutumba sa kahalagahan na dulot ng Ebanghelyo o salita ng Diyos na lagi nating napapakinggan sa programang ito na Ang Kabanal-Banalan. At ito po ay mababasa natin sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. Pakibasa po, kapatid na JL. Opo, sa 2 Timoteo 3:15 hanggang 17. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Salamat po sa Panginoon, mga giliw nating taga-subaybay, sapagkat narito ang Biblia na batayan at saligan ng kaalaman patungkol po sa kalooban ng ating Panginoon. Ang kahalagahan po ng ating pong pakikipag-aralan at pakikinig ng mga salita ng Diyos sa programang ito na Ang Kabanal-Banalan ay ito ang paraan
ng pagkatuto natin sa mga kalooban ng Diyos. At kung tayo'y mga tuto at mga bago, ito ay magiging daan sa ikaliligtas ng atin pong mga kaluluwa. Kaya dito po ay sinasabi sa atin na ang pakikinig ng mga salita ng Diyos ay hindi po opsyonal. Dapat po makita ng ating mga taga-subaybay gaya ng pagkakita po natin na sadyang napakahalaga na maglaan tayo ng panahon sa pakikinig at pakikipag-aralan ng mga salita ng Panginoon. Ang isang talata nga mula sa Biblia ay nagsasabing, ano bang pakikinabangin ng tao? Makamit man niya ang buong sanglibutan, pero mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Yun po ay nagsasabing wala tayong maitutumbas kung kahalagahan lamang ang susukatin ng pakikinig natin ng mga aral at katwiran ng Panginoon. Kaya sa mga pagkakataong ito, tayo na po mga giliw naming mga taga-subaybay. Ang programang ito ay nag-aanyaya sa atin na lubos tayong maglaan ng ating pong mga panahon at oras sapagkat masasabi po natin hindi po sayang. Sa halip, makikinabang po tayo nito. Hindi lamang sa buhay na ito, kundi hanggang doon sa pangakong inihanda ng Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya naman dahil dito, mga giliw naming mga taga-subaybay, una, salamat sa Panginoon. Pangalawa, maraming salamat sa inyo sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa programang ito. Tayo po, inaanyayahan namin kayo na tayo po ay mag-usal ng isang panalangin sa Panginoon. Dakilang Ama naming Diyos, maraming salamat sa mabuting pagkakataon na ipinagkaloob mo sa amin. Dahil dito patuloy kaming dumadalangin sa iyo na sana ay patuloy mong patnubayan at gabayan ang iyong mga kinakasangkapan upang itaguyod ang programang ito. Higit na nga ay pagpalain mo din naman ang mga taga-subaybay namin na patuloy na nakikinig ng iyong mga banal na salita. Hipuin mo at haplusin ang kanilang mga puso, ang kanilang pag-iisip na sa tuwing maririnig nila ang iyong mga banal na salita, ito ay tumimo sa kanilang mga kalooban at lumikha ng isang pananampalatayang katanggap-tanggap sa iyong banal na paningin. At sa dako paraon ng aming mga pakikinig ay dumating ang isang panahon na sila man ay makasama namin sa paglilingkod sa loob ng iyong kabanal-banalang iglesia. Dahil dito'y nagpapasalamat kami sa iyo at patuloy naming hinihiling na patuloy mong pagpalain ang aming mga taga-subaybay, ingatan mo sila at ang lahat ng ito'y aming ipinagpapasalamat sa pangalan mong Diyos, Kristo Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7:00 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer requests, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!